Dear Kuya Allen, nais ko lang pong ikwento at isang guni sa inyo at sa mga subscribers mo ang kasalukuyang sitwasyon namin ng partner ko. Sa loob ng 10 taon na pagsasama namin, maraming karanasan at alaala ang bumabalot sa aming relasyon. Kami ay nagmula sa magkaibang panig ng Metro Manila. Ngunit sa paglipas ng panahon, aming pinili ang buhay sa Pampanga na nagdulot ng mas malapit na ugnayan sa isa't isa. Sa bawat sandali, ipinaparamdam niya sa akin ang tamis ng pagmamahal. At sa bawat yakap, nararamdaman ko ang kasiyahan ng pagiging magkasama. Ngunit sa kabila ng mga magagandang alaala, may ilang aspeto sa aming relasyon ang nagdulot ng pag-aalinlangan at pag-aalala. Isa na rito ang pagbabago sa aming intimate na relasyon. Noong mga unang taon ng aming pagsasama, maliwalas at masaya ang aming pagtatalik. Subalit, nang pagkaroon siya ng problema sa kanyang kalusugan, ito ay nagbago. Dahil nagkaroon siya ng almor, napilitan kaming magpalit ng posisyon na humantong sa monotony at kawalan ng kasiyahan sa aming intimate na buhay. Kamakailan lang, sa isang hindi inaasahang pangyayari, natuklasan ko ang kanyang lihim na Facebook account. Sa pamamagitan ng account na ito, nagkikipag-usap siya sa mga kabataang lalaki sa edad na 15 hanggang 19 at nag-aalok ng pera o mga regalo kapalit ng kanilang serbisyo. Ang pagiging bahagi niya sa ganitong gawain ay hindi lamang nakakabahala, kundi labis na nakakapangamba. Ang kanyang gawain ay hindi lamang labag sa batas, kundi pati na rin sa mga moralidad at etika. Sa kabila ng lahat ng ito, pinili ko pa rin siyang bigyan ng huling pagkakataon. Subalit ang aking pagmamahal ay hindi sapat upang mapabago ang kanyang mga gawain. Sa tuwing naiisip ko ang kanyang ginagawa, nadarama ko ang lungkot at panghihinayang. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa kanya o kung meron pa bang pag-asa na baguhin niya ang kanyang mga gawain. Isa pa sa mga alalahanin ko ay ang kanyang kalusugan. Sa ngayon, alam kong meron siyang problema dito dahil may HIV siya. At kahit na nagpapagamot siya at may mga panahon na undetectable siya, may panganib pa rin sa kanyang kalusugan at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kailangan kong isipin ang kaligtasan ng aming komunidad at kung paano ito maapektuhan ng kanyang mga gawain.
Ang aking pangunahing layunin ay ang aking sariling kaligtasan at kalusugan. Kailangan kong maging tapat sa aking sarili at sa aking mga prinsipyo. Kung hindi ko kayang tiisin ang kanyang mga gawain, dapat kong panagutan ang aking sariling kalayaan at dignidad. Kuya Allen, payuhan niyo po ako. Maraming salamat. Sa mga pagpili sa buhay, hindi laging madali. Ngunit kailangan nating maging tapat sa ating sarili at sa ating mga pangangailangan. Sa kasong ito, mahalaga na suriin natin ang lahat ng mga aspeto ng ating relasyon at maging handa tayong kumilos ayon sa mga natuklasan natin. Una sa lahat, kailangan nating bigyan ng prioridad ang ating kalusugan at kaligtasan. Ang bawat isa sa atin ay may karapatan na mabuhay ng malusog at ligtas mula sa anumang uri ng panganib. Kung ang ating partner ay nagiging bahagi ng mga gawain na maaaring magdulot ng panganib sa atin, kailangan nating kumilos upang protektahan ang ating sarili. Ipinapahayag mo na sa ngayon, ikaw ay galit pa rin sa iyong partner dahil sa mga natuklasan mo kamakailan. Hindi ka nag-iisa sa iyong nararamdaman. Ang galit at sakit ay natural na reaksyon sa mga pangyayari na nagdudulot ng pagkabigo at panghihinayang. Mahalaga na tanggapin natin ang ating mga emosyon at suriin kung papaano natin ito magagamit upang makabuo ng mga desisyon na makabubuti para sa ating sarili. Sa ngayon, nagbigay ka sa iyong partner ng huling pagkakataon. Ngunit ang iyong desisyon ay dapat na nakabatay sa mga limitasyon at prinsipyo na iyong itinakda para sa iyong sarili. Kung hindi ka na masaya at hindi mo na nararamdaman na ligtas at protektado sa iyong relasyon, hindi mo kailangan magpatuloy sa ganitong sitwasyon. Mahalaga na magkaroon ka ng lakas ng loob na kumilos, alinsunod sa iyong mga pangangailangan at kagustuhan. Kung sa palagay mo na ang iyong partner ay nagiging bahagi ng mga gawain na labag sa batas, maaari kang kumonsulta sa mga otoridad upang makuha ang tulong at suporta na kinakailangan mo. Pwede kang makipag-ugnayan sa mga lokal na pulisya o sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na may kakayahan at karanasan sa pagtugon sa mga ganitong sitwasyon. Mahalaga na huwag mong kalimutan ang iyong sariling halaga at dignidad. Hindi mo kailangang manatiling nakakulong sa isang relasyon na hindi ka pinapahalagahan at hindi ka nagpapakatotoo sa iyong sarili. Mahalaga na maging tapat sa iyong sarili at sa mga pangangailangan mo at kumilos ayon dito ng may determinasyon at lakas ng loob. Sa mga sandaling ito, pinapayuhan kitang mag-isip ng mabuti at suriin ang lahat ng mga aspeto ng iyong sitwasyon bago ka gumawa ng anumang desisyon. Huwag kang mahiyang humingi ng tulong at suporta mula sa mga kaibigan, pamilya,
o professional na makakatulong sa iyo sa pagharap sa mga hamon na iyong kinakaharap. Isaisip mo rin na ikaw ay mahalaga at karapat-dapat sa isang relasyon na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan, kapanatagan at respeto. Kung may payo po kayo sa ating letter sender, paki-comment na lang para mabasa niya. Maraming salamat.